Ang ating narinig na ebanghelyo ay talinhaga ng binhi o maliit na binhi, at ito'y naglalarawan ng paglago. Ang kaharian ng Diyos ay patuloy sa kanyang paglago, batay na rin sa ating pagtutulungan bilang bahagi at membro nito. Of course, sa panguna lagi ng ating Panginoon, dahil ito na may kanyang kaharian. Sa ating karanasan, alam nating lahat na ang mga maunti o kakaunti ay dumarami, na ang mga mahihina ay lumalakas, na ang mga maliliit hindi na nalaki, hindi ay lumalaki. Ayan, katulad. Di ba? Parang, yun ay parang may proseso na nasusunod. Parang ganun ang nangyayari. General po yun. Basta maunti ka, makakaunti, may panahong yan ay darami rin. Halimbawa, kakaunti ay yung pera, nadami rin yan. May dapat lang gawin. No? May dapat gawin. Yung mga maliliit na tao, nalaki yan. Kumain lang kayo. Pero may sagaran kung hanggang kailan kayo lalaki. No? Pag senior na, ay palapad na yan. Hindi na pataas. No? Lalaki pa rin. No? Tsaka yung mga mahihina, katawan man, o kung ano, isip, lumalakas din yan, gumagaling din yan. Pero meron ka rin, sabi ko, laging meron kang partisipasyon. Hindi pwedeng wala. Pero may higit na gumagawa para sa'yo, ang Diyos. Yan na, napakaganda po itong diwang ito, no? Kaya, hindi lang natin kayang saganang sarili, laging merong mas higit na nakaalam kung ano ang para sa atin. Ngayon, bilang ganti sa biyayang ito ng Diyos, bilang pagsuporta sa kanyang proseso ng paglago at pag-iral ng tao sa mundo, natin at ang ating kapwa, tugunan natin ang mahalagang pagkilos na ito ng Diyos. Una, ating pagnilayan ang salitang pahalagahan. Yan, pahalagahan. Yung kukunti na meron tayo, pahalagahan natin ito. Sabi nga, wag ba, wala na, parang, minsan pagkakunti na ang ating mga, kung meron tayo, kung anong naroon, parang hindi na tayo gaanong masaya, wala nang, at least, positively speaking, ay dapat, kahit kukunti yan, pahalagahan mo na yan. Maging optimistic po tayo, kumbaga. Halimbawa, yung optimistic ay yung pag merong isang baso o tubig, meron diyang tubig, kakalahati. Sabi, at least may kalahati pa. Parang ganun ba yung optimistic eh? Hindi, kakalahati na. Ay parang pabagsak ka nun. Pagka negative ang iyong pag-iisip, at least may tubig pa. May kalahating tubig pa. Yun po ang pahalagahan mo pa rin yan. Halimbawa kayo mag-asawa, mahina na ang iyong asawa. Babagsak na agad isip mo, mahina na ang asawa. Parang ba, at least buhay pa. Pahalagahan mo pa rin yan. Yung ganong diwa, ang magandang paghariin natin, ang marunong tayong magpahalaga kahit kakaunti na. Positive thinking, kumbaga. Madadala natin ito sa pagtingin sa kaharian ng Diyos. Halimbawa, kakaunti na ang nasimba. O ako, pag ako'y nagmimisa sa mga ilang area natin, sa loob ko ng 6 na taon, may mga pamayanan kakaunti talaga.
Dala-dala ko yung ganun. At least may kaunting sumimba. At least may pumunta. At least may dumalo. O at least mahalaga ang mga taong ito. Yun. Magandang yun ay bit-bit natin lagi sa anumang aspeto ng ating buhay paglilingkod. Kasi kaharian pa rin ng Diyos yung binubuo. Mahalaga yung mga yan. Sa lay minister, ganyan din po yung mga yan eh. Minsan pag napunta ng kanilang area at kakaunti na malalakas pa rin sila. At least tuloy pa sila. Yung iba na may tinatamad na. Yan, kunwari lang. No? So, number 2 na dala-dala natin. Yung mga mahina, agapayan. O pag-agapay. Agapayan. Ito yung aspeto ng kung saan ang ating Santo Papa ay nagsusumikap na ma-implant, maitanim sa puso namin bilang mga tagapaglingkod ng simbahan ang salitang pag-agapay, pakikinig, yun yung synodality tinatawag na huwag kang mang-iwan bagkus umalalay, tumulong lalo na sa mga mahinang miyembro. Same attitude ang ating gawin sa buhay pamilya. Huwag kang mang-iwan. Sabi nga, alalayan mo ang takbo ng iyong pamilya. Porque nakapag-aral ka na, pinabayaan mo na sila. Hindi yan ang tunay na kaharian ng Diyos. Pag sa attitude pa lamang sa buhay pamilya ay hindi ka na marunong umagapay. Tularan natin si Jesus na patuloy na umaagapay sa atin. Kaya nga meron tayong tinatawag na Pentecostes, ang pagkakaloob ng Espiritu Santong gabay na umagapay o larawan ng presensya ng Panginoon. So yun po yung dahil lahat naman tayo mahihina, kaya tayo kanyang patuloy na inaalalayan. Pag-agapay. At pangatlo na nakita kong elemento sa Banal Ebanghelyo na instrumento ng paglago. Dahil tandaan natin ang mahihina pwede pang lumakas. Yun, sa pangalawang puntos. At pangatlo, na ilagay na, ang mga maliliit, tanggapin. Yan lang talaga yan Tanggapin natin siya bilang maliit. O kung ano ma'am, maliit ang bahay mo, o kaya maliit ang buto, o kaya maliit. Yan. Hindi i-reject. Ang issue ay pagtanggap, hindi pag-reject. Ito lang nakayanan ko Maliit lang ito Tanggap. Kasi ang mga maliliit pwedeng lumaki. At yun yung kwento ng binhi, ang butil, na pinakamaliit sa lahat. May potensyal ang maliit na lumaki. Samantalang malaki, hindi na yun. Na malaki na nga yun Kaya nagsisimula lahat sa maliit. So, ito po yung mahalagang aksyon. Magpahalaga, umagapay, tumanggap. Tatlo lang itong naibigay ko batay sa Ebanghelyo. At marami pa tayong pwedeng positibong aksyon para tayo maging katuwang o katulong generally sa paglago ng simbahang iniwanan sa atin ni Jesus. Inia-apply lang natin sa konkreto nating buhay kasi yung konkretong buhay ay larawan din na kung paano tayo nagiging kabahagi ng ating simbahan. Kabahagi tayo ng simbahang ito. Ako po ay natutuwa na sapagkat ngayon po ay umusbong ang mga panibagong ministeryo ng ating parokya. Hindi namamalayan, pag nag-uniform na yung mga yan, makikita na ho ninyo yung mga yan. Meron na ho tayong mga voluntaryong
ano nga tayo, tagapag-welcome, greeters, yung tagabati, tagasalubong sa Tagalog, na inyong nakikita sa may pintuan ng simbahan. Ito po'y kailangan lagi sa English na term na English ay usher and usherettes, pero ayaw kong gamitin sa simbahan dahil para tayong hotel. Ba, may usher and usherettes pa. Ano? So tayo po'y simbahan, kaya tagasalubong o greeters, taga-welcome at tagagabay natin sa tamang lugar kung saan tayo uupo. Yan po'y maliliit na hakbang, pero yan po'y gaganda balang araw. Suporta lang po at pakikiisa sa kanilang gawain. Kung kayo po'y ginagabay nila sa lugar na iyon, ibig sabihin, luag pa doon, sana po ay kayo ay makiisa at sumunod. Huwag niyong sisinuhin ang mga taga-akay, sila po'y ating mga tagapaglingkod. Salamat nga sa kanila na sa kabila ng mahirap na gawain, sila voluntaryong sumali sa grupong ito. Bahagi po yan ng homilya, no? Kasi nagsisimula sa maliliit na gawain, pero yun po'y bahagi na ang larawan nito ay tayo'y patuloy din in-welcome ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong umaagapay sa atin. Pag sumikapan natin ngayon na maging aktibong miyembro at maging kabahagi ng paglago ng proseso ng pag-aayos ng simbahang ating kinabibilangan. Hindi pa tayo mga banal, kaya dapat tayo magtutulungan. Hindi pa tayo sukdulang nandun na sa tagumpay, tayo nasa patuloy pa ring paglalakbay. Amen.